hindi na natin papatagalin. Good evening, Mr. Nation. Nation na kami ito. Mr. Malo, good evening. Right. Brother Jack. Jack, ako, Rose. Titanic. Anyway, yan ang talagang pasukan. May teacher tayo dito. Principal pala si Mr. Yan ang talagang start ng klase. Yun po ng start ng klase. But pwede natin tayo ulit. Kasi mamaya, bago tayo matapos, mag-i-issue ng cheque. Mabubusan kayo. Sayang. Linggo pa lang bukas, yan mo yung panig ito ng mga po, kung bago ng pasukan, narinig ko yung mag-ina ko, si Emmanuel yung aking pagbusa yung pangalan ng Emmanuel. God with us. Yung kautugan yun. Narinig ko yung aking magso sa alis si Noemi, yung aking may bahay. Yung aking mga may bahay, si Noemi, nasa bahay. Para magkaroon ng idea, hanapin yung pinakamaganda rito. Saka yung pinaka-sexy. Yung po si Noemi. Yung pinaka-flawless yun, si Noemi rin po yun. Yung pinakamatangkad dito, hindi po si Noemi yun. Kasi may commission lang siya. Anyway, sabi ng bunso ko, Nanay! Ano ba yung sasabihin mo kasi birthday ng class, di ba? Normally, mag-i-introduce ka na sa sarili mo. Kung ito sasabihin mo, my name is Emmanuel Cruz. I live at number 12, La Mesa, Dama Housing. My father's name is, normal yan, Dad, katenteng, di ba? Normal yan. Kailangan magpakilala napakalaga kasi itong pangalan. Halimbawa, Sister Malu. Kung papasita ko na si Sister Malu, hindi mo maintindihan siguro, di ba? Si Brother Jack, no? Napasita ko na tawag si Jack. Hindi ako mapansin. Alam niyo ba, na bukod sa buhay, ang pinakahalagang ibigay sa atin ng ating Panginoon, yun yung ating mga pangalan. Alam niyo ba yun? Ngayon, alam niyo yan. Yeah? Alam niyo ngayon, na bukod sa buhay, yung pangalan ay pinagulog sa atin ng Panginoon. Pag inalang ko sa cielo, Brother Ruben, the name of the Father, sa ngalan ng Ama, sa ngalan, napakalaga ng pangalan. Doon sa probinsya, pag sinabi mo, Brad, ang tagal yung tapos na sa si Ronald. Yan lang yan, si Ronald. Malapit lang yan. Lalakbay ka ng tatlong bundok. Pagdating siya sa tatlong bundok, lalakbay ka sa dalawang bundok. Pagpangalan kasi, alam na agad no? Kasi natin Ronald, yung meron yung may pag-aali ng mga dalawang tricycle mo sa may si Ronald na yun. Alam na agad ya. Wala kasi natin si Ente, yung medyo stocking ng konti at ayun ang gig. Kasama na si Beth. Walang nakagad. Yung nagpapakita ng pangalan. Di ba ako si Ray? Ray. Ano yung sabihin ng Ray? Hari? King. Yung yung Rose. Napakaganda kasi may pangalan kayo. At yan ang pag-usapan natin. Ano sabi? What it means to be a Christian. Ano ba yung pakahulugan ng pagiging
nagbukis sa tulad yan. Yung buhay. Mister, sabi natin, nakapako sa mga. Lalo niya, nakapako sa mga. Si Kristo. Kristo. Yung pangalan ng Christian ay hango sa pangalan natin Panginoon, Kristo. Kristiyano, Christian. So, hindi nadala natin na pangalan bilang mga Kristiyano, pinagbuwisan po yan ng buhay at dugo para sa Kristo. So, napakahalaga. Napakabigat ang dinadala natin pangalan. Christian. Amen? Amen ba? Pero kadalasan, yung pangalan, dahilan din yan para magkaroon ng maling impresyon. Halimbawa, pag sinabi ng Ilocano, pag sinabi ng Ilocano, baka mapapalo sa isip yun. Bukod sa masisipag, masisipag ng mga Ilocano eh. Ha? Matipid. Kuriko. Ha? Ano? Biyay. Giwin. Ilocano. Pag sinabi ng kakantahan, ano ang pumapasok ako sa isip mo? Masarap na magluto. Malamig. Maputi. Ha? May nasasabi, pag kapampangan ko, medyo maporma. Ito ba? Yung kapampangan dito? Buti nilang wala. Ha? Pag sinabi mo ng Pilipino, ay, yung Pilipino, kurap yan. No? Wala na, kumbaga, wala sinabi. Pag sinabi ng Pilipino, hindi wala ka kayo. Padalito. Pag sinabi ng Pilipino, hindi wala ka kapag ng Pilipino. Hindi, di ba? Kurap? Hindi. Kasi yung Pilipino, kung natin yung dahil yan, di ba? Sino yung nag-runner-up ko sa kayo? Sa may American Idol? Galing ha? Kaya yung ano, yung coach ng Miami Heat, champion lang eh. Sino yan? Si Eric Spoelstra. Pinoy yun. Binaya na nga sa Pacquiao eh. Nakikita eh ha? Ba talagang Pinoy eh? Ha? Alam niyo ba, yung gumawa ng mga shuttle, spaceship, alam niyo yun? Pilipino? Hindi, Pilipino naman. Pero kasama siya sa NASA, sa mga nangyayari ng NASA. Kasi siya gumawa ng spaceship. Shuttle. So yung pangalan, napakabigat dalhin. Either magkakaroon ng kasamang impression sa'yo, negative, o positibo. Ganun din ang pagiging Kristiyano para sa Jesus. Meron mga home motion. Halimbawa, ang mga misconception o maling paniniwala sa pagiging Kristiyano natin dito. Hindi po Kristiyano ay Christianity is reduced from your religious system. Isa na po itong sistema pang-religion. Meron siyang doctrines of set of doctrines na pinaniniwalaan. Kalipunan ng mga doktrina na pinaniniwalaan natin. Halimbawa, Rosal Street. No? I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. Naniniwala tayo ng si Diyos at ng person. Yeah. Naniniwala tayo sa simbahan, sa ating ng natin. No? Pero yung bagay ng brothers and sisters, naglalagay lang kung saan taas ang karunungan. Intellectual level, sabi niyo. Yung pananampalataya, faith remains on an intellectual level. So, para ang pananampalataya ko, nandun na sa antas ng kaalaman. Ganun lang. Tapos sabi rin, ito po ay isang kalipunan ng mga religious practices. Halimbawa, pagka nagpupunta ka sa misa, bukas, linggo, pupunta tayo sa mas, lubena, nag-rosaryo ka, o yung nagpapasakali para ng Biblia,
ng mga religious article para makilala mo yung Panginoon. O gumagawa ka ng mga kabutihan para sa Panginoon. Lahat ng bagay din, brothers and sisters, no? Yung, alam mo, yung pinaniniwalaan ng doktrina, nagsisimba ka, nagtutulera ka, gumagawa ka ng kabutihan para sa kapwa mo at para sa Diyos. Kaya mga mabubuting bagay. Pero nawawala ng kabuluhan kung di mo pa-practice. Dapat daw yung ano yun, karanasan ng pananampalataya. It should be an experience of faith, brothers and sisters. No? Halimbawa, nagsimba ka, bukas, nagsimba ka. Ente, brother Ente. Hindi mo kabisaw doon. Halimbawa, Ente, nagsimba. Merong portion doon na, di ba, sabi, with each other's activities. Eh, pag-ibig mo, nakikita ka rin. Hindi mo naman binati. Yung nakaraan mo, kasi yung tatlo kong anak, tapos lang po pare-pareho yun. Yung mga kong magsipa. Pagdating ko sa portion na yun, lahat ng pinating ko, tumungo naman nakatawa. Tapos dito, isang makagong babae, hindi ako. Parang wala lang, lalo sa akin. No? So, walang sa-isay. You attend the mass, and then you did not offer your peace. No? So, walang kwenta. Halimbawa, nagtutuloy na ka. Pag-Miyerkules, kalitan na ng hindi. Pag-Wednesday, kaya na hindi na, pag-Wednesday. Pag-Thursday, thank you. Pag-Friday, say your God. Pag-Sabado, Pag-Sabado, ang iwan ng hindi na. Hindi na kayo sa tingin. Hindi kayo sa tingin. Naglulubi na ka, habang nag-rosaryo ka, naglulubi na ka. Tapos biglang tumayunan mo, hindi na mo ganyan, o yung sinain, no? Nawawala ng kabuluhan. Dapat pagkamagdatisan ka, o maglulubi na ka, doon pala nakatuon. Then it should be practice. No? Kasi natutunan mo, pag hindi mo i-practice, walang saysay. Pero ako kasama sa opisina, pareho silang graduate ng engineering, isa nakapasa. Mabuhay siya, hindi naman. Pero pagdating sa practical, no, o sa actual, mas mahusay, yung hindi ako sa board, kasi gusto ko sa board. Yung useless. Di pass the board, kaya hindi ko magamit. Ganun din yung pananampalataya ba ng Jesus. Wala malagaan na alam mo lahat ng mga bagay na yan, pero hindi mo pinapractice sa tunay ng buhay. So, walang kwenta. Misconception. Pangalawang misconception. Yung daw pong Kristiyano, o yung Christianity, is a mere moral system. Sistemang moral na dapat, ganito, ganyan. Kalimutan din ang mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin. At alam mo na dapat ang isang bagay na huwag gawin para hindi ko marating sa iyo. Avoiding those things that can make you go to hell. Kung iwasan mo yung mga bagay mo. Meron story ito sa Bible, yung isang mayamang binata, tinanong niya yung Panginoon. Sabi niya, Panginoon, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So sinabi sa kanya yung commandments, do this, do this, do this, do this. Sabi niya, ginagawa ko po yan. Sabi ng Panginoon, well, very good. No? So sabi niya, ito ang gawin mo. Pag ginawa yung kayamang yung ari-ari mo, tapos ibigay mo sa kahihirap at sumunod ka sa akin. Ganun po yung binata kasi binata ka. Baka pinaghahandaan niya yung pag-aasawa mo. Kasi dami ng kayamanan. Lumidin ng kwenta. Alam niyo yung lahat ng bagay, pero pagdating sa practice, hindi rin yung nagagawa. So, walang kwenta. Naalala ko ito yung pananampalataya,
Parang kung dating ng pananampalataya ay legalism at stereo, sabi ko, legalistic and stereo. Parang mali. Alam niyo yung pananampalataya dapat ang binubuhay natin yan ng may sigla. Buhay ang pananampalataya. Dapat gano'n. Hindi tayo dapat makukumpay sa mga bagay na mag-rescue sa akin. No? Para gampanan natin yung ating pananampalataya ba sa Jesus. Pangatlo, so ano yung una? Mr. Sergio? Isa lang yung religious system. Pangalawa, isa siyang moral system. Pangatlo, yung daw pong Christianity is a social, humanitarian system. Isa raw po siyang social. Panglipunan at makataong sistema. Hinahalin tulad yung pagiging Kristiyano sa tao. May iwan yung pagiging Diyos ni Yesu Cristo. Diyos nga siya, Diyos at tao na to. Pero kung ilalagay mo lang sa konteksto na yung pagiging Kristiyano ay on the level of humanism o humanitarian, may iwan yung pagiging Diyos sa ating Panginoon sa Cristo. At dapat daw, dahil tao nga, dapat sa Kristiyano raw ay lagi na angiti, no? Hindi na kasi mamot, lagi masaya, basahin ko lang natin sa Jesus. Sabi nila, limits Christianity to merely being a good Samaritan. No? Sabi nila, that he is a nice man or woman who always smiles, friendly, never gets angry, and tries to please everyone. So nalalagay na natin ito sa kahon yung pagiging Kristiyano. Kasi kaya ito yung pagiging Kristiyano. Papa pa rin, hindi ko nagagalit, lagi na langit eh. Naalala ko. Kasi yung araw, may kukuha ko rin. May kukuha ko ng Volvo. May sakit ng Volvo eh. Volbulukin ko, Volbulukin. May UV rin. May bulok-bulok na ng bakit. Kulay blue siya, kaya blue rin. Volvo. Volbulukin. Pero, one time, alam ko, mag-birthday si Mami ko eh. Pinarata ko sa sakit sa plaza, sa lago. Natin na ba sa lago? Natin na ba sa lago? Sino grabe yung lago ng elementary? Wala? Lago high school, wala? Wala? Sino nga lang ito? Ang galing-galing ng turo sa lago. Dinadayo nga yun eh. Tumuro yun, mga sisters. Tapos magpapatutor kayo kay Sister Cora. Mura lang ang bayan. Ang bayan. So, naragaw ko sa kaya ko kasi dahil kinibun ko, nagigilin ako kasi sa tindahan ko, ang balik ko, balik sa sisters. Humihihigil ko sa mga ano. Sa bola na sa taon ako, bola ko eh. Hindi lang takan yun eh. Lagi kong inugas. Kahit ang susunod ko lang kayo kaprisan, di ba? Humihigil sa bulong. Kristiyano ko eh. Magagalit tayo eh. Nagdiyak. Balik lang din ako. Hoy! Ilasing. Mabigyan! Sabi ko, totoo niya. Sabi niya, bakit? Sabi ko, gusto mo naman ng tubig kasi kala niya. Tapos, bakit natin eh? Ngayon, di ba mga kaway kayo? Ngayon, pag Kristiyano, kailangan pagkakaroon mo labas mo eh. One time, dala ko kami sa mga ko. Kasi paborito talaga yun eh. Kasi lagi sa sakit ko. Kaya kailangan, paborito ko sa tuloy eh. Meron kami teaching. Pagka nakasama na namin nila, Fredja, Mr. Manu, hindi ko mabasa yung pangalan yun eh. Meron tayo mahal teaching. One night, meron kami teaching sa Amparo. Tapos ang bus. Dala ko na aking paboritong sasakyan. Kaya alam nyo yung aking sasakyan, pag umuulan, lalo na kung malakas ang ulan, umuulan din sa loob. Dito sa driver side, wala akong ulan sa lamin. Mabuti ka sa passenger side. Passenger seat. Passenger seat, pero sa akin wala. Hindi drive. Nasa ulan, bahal sa kapunta ng power. Malilito. Katabi ko. Basang-basa. Galit-galit naman ako. Tinapataw ko yung yung marantada. Sinigaw ako. Uy! Punta na nakatasakan!
din siya eh. Kailan siya nagalit? Naalala niyo ba? Hindi, naalala mo ba? Kailan kaya? Ano? Di ba ang ginawa? Sa templo. Very good. Very good si Endo. Ilagay ko, ito ako naman yung issue ng check mamaya. Bakit tayo ng dami? Tama, dahil ito pang yung tulis na kami. Nagtitinda ro, makakasama yung sa'yo kapag magkaabi, no? Nagtitinda ro ng pati, mayroong mga behavior, no? Galing siya. Di ba umiyak din siya? Yung dati na sila sa mga kalaman, umiyak siya. So, yung pagiging Kristiyano ko ay hindi kayo lagi na angti. No? Hindi nagagalit. Kaya labas mo. Tapos, apat na maling akala. Naligit ng maling akala. Ganito, Christianity is an escape from the realities of life, an opium of the poor and the oppressed. It is for the weak, for those who cannot cope with that. Yung daw Kristiyano, kapataan lang para pumakas sa mga katotohanan ng buhay. So, siguro, hindi maganda yung takbo doon lang siya namamalaki sa simbahan. Nag-search siya kay Lord para makasay yung kahirapan ng buhay siguro. O sinasabi nga dito, opium, no? Ng mga mahihirap. Alam niyo ba yung opium? Ano yung opium? Ano yung opium? Ano yung opium? Siguro, nung panahon ng nung mga mas nakakatanda sa atin, yun ang ginagamit, opium. Yung opium kasi pagka you take the opium, magiging manhid ka, wala kang pakiramdam. No? At yung mga oppressed, yung mga sinisigil, nasabi yung pagiging Kristiyano raw ay para sa mahihina lamang. At doon sa mga walang kakayahan, sumabay sa agos ng buhay. Mga brothers and sisters, tayo yung mga Kristiyano, simula pa ng kasaysayan, tayo rin dahil tumatayo. Pag meron kailang tuwid, ang simbahan ng tumatayo. Tayo mga Kristiyano ang tumatayo. Maraming na kasunod ng aming Panginoon sa Kristo na hindi siyang buhay. No? Dahil sa kanilang pananampalataya. Halimbawa si Pedro, itinako ko siya ng Kristo pag-iwalay. Merong namatay sa sibag, merong dinalatan, merong binuhusan ng pumupunong langis. Dahil sa kanilang pananampalataya, paniniwala sa atin. Yung ba yung sasabihin natin, ang Kristyanismo ay para lamang sa mahihina? Yung walang makaya sumabay sa aras ng buhay? Hindi po. Tayo mga Kristiyano ay naniniwala at pinatatatag ng ating pananampalataya. Brother Ray, ano naman masasabi mo tungkol sa Kristyanismo? Kasi pinag-usapan natin yung mga bagay kung maling akala sa pagiging Kristiyano. Pag-usapan naman natin, brothers and sisters, ano ba yung pagiging Kristiyano? What is Christianity, sabi mo? Ito pong esensya, o yung katuturan, the essence of Christianity is union with God. Yung pakipag-ugnayan, pakipagkaisa sa ating mga. Ito pa, mula siguro ay inilaki sa inyo yung speaker nyo, si Brother King. For a while, tayo ng mga tagasunod ng ating Panginoon, tayo ng mga anak ng Panginoon, ay nahiwalay, di ba? Kasi nagkasala tayo. Nahiwalay tayo. You're not talking. Pero, para tayo mabalik sa relasyon sa ating Panginoon, dumaan yan o
pamamagitan ng ating Panginoon. Yung pong pakipag-ugnayan o pakipagkasa sa Panginoon, eh, hindi po tayo ang mag-isip. Siya ang mag-isip. Dahil sa labis na tayo mahal, at sa kanyang pag-aalaala sa atin, labis na tayo mag-isip. Eh, siya yung nag-isip for us to be back to His love. Ang pagiging Kristiyano, brothers and sisters, eh, yung pagkakaroon ng isang personal na relasyon at mapagmahal namin at personal na relationship with our God. Our whole life becomes an expression of His relationship. Dapat kita. Tulad na sinabi natin na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ng relationship. Ngayon, ano ba yung mga mahalagang katotohanan sa important truths about Christianity? Sabi dito, it is a relationship initiated by God. So hindi tayo ang nagpasadala ng Panginoon. Dahil sa kanyang awa at sa kanyang pagmamahal sa atin. Matatagpuan po natin yan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, 4-8. At sa sulat niya, Tito, Titus sa English, Kabanata 3, 3 hanggang 8. Since God, dahil yung ating relationship o yung ating pagiging Kristiyano ay dahil sa Panginoon, sabi dito, its truth are enduring and unchanging. Yung katotohanan ng ating relasyon sa ating Panginoon ay mananatili at hindi magbabago. Mas nalang tayo ng Panginoon. Imagine for 2,000 years, yung ating Panginoon sa Kristo lagi lang naghihintay. No? Lagi lang tayo hihintay. Ako, ang tagal hindi ng Panginoon. Pero in 1991, finally, tumugod ako sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayon, masasabi ko mapalas kayo, kasi tumugod kayo sa kalawagan ng Panginoon. Amen? Baka sa Ete, kung wala siya ngayon dito, nandito sa bahay niya. No? Si Jack at si Baloo, hindi natin alam, baka kung ano na yung pinagkakadala niya. Napakabuti ng Panginoon. Ang kailangan lang ng tuhod. Ito, marami pa kasi siya eh. Palagi ko puno-puno ng natin ito eh. Pwede ba? Brother Ete, wala rin. Ano niya? No? Yung mga pakakasya niya, sisante ko, pakisabi ko lang, Brad, hindi ka namin doon sa CLS. Yung sila na to, iupo, para natin nila yung salita ng Panginoon at malaman nila kung gaano sila makakot. Pwede ba yun? Parang hindi pwede, ayos mo ba? Pwede. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Dahil tayo naging Kristiyano, sabi dito in Christianity, we become a new creation and participate in the very life of Christ. Matatagpuan po yan sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, no? Chapter 5, verse 17, tapos Galatians chapter 2, verse 20. No? Na tayo raw ay Kristiyano na, nagkaroon tayo ng bagong kalikasan. Hindi na tayo yung dati. Hindi tayo dati. Halimbawa, siguro ang buong pangalan ni Ete Vicente. Tama? Ha? Vincent? Important. Vincent. Eh dahil bago na ngayon, naging Ete na. No? Vincent. Ano na tayo? Mas madali. Dahil Kristiyano na tayo, bago na ang kalikasan. Hindi yung ating katawan dapat bago na. No? Yung mga araw, student ko ba sa Ete, no? Bakit? Bawal ako sa Ete.
na ako nalulog pa. Mukhang maayos naman siya nun eh. Partner, yeah? Tama ba ako? Minsan tumatagtagin ako eh. Tama ba ako? Ha? Like, natulog eh. Eh, dahil matinasiyan sa CNS, hindi. Hindi yan, magpapagay eh. No? Magiging na lang, ha? Hindi yan,